Pumutok at nasunog ang mga pailaw na pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ngayon marami nang nagkakabit ng Christmas lights sa kanilang mga bahay. May paalala po ang DTI at BFP para iwas sunog. Ating saksihan. Sa halip na kumutita, nag-apoy at pumutok pa ang ilang palamuting pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagka-spark muna bago nasunog ang mga linya ng pailaw. Agad na apula ang apoy. Ayon sa BFP, may nag-loose na connection ng mga wire sa breaker kaya ito nag-spark at nasunog. Karaniwang mitya ng pagkasunog ng Christmas decor ang Christmas lights. Kaya ang Department of Trade and Industry nagpaalala na siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibiling ilaw pampasko, lalo na kung dekuryente. Tiyaking mayroon itong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark. Pagpili ng dekalidad na Christmas lights din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat, lalo na kapag luma na ang mga ilaw. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So, hindi na, yung ibang napapansin namin, for example, marami na siyang mga cobweb, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Sabi ng BFP, dapat hindi babad sa paggamit ang Christmas lights at huwag hayaang nakasindi kapag matutulog na. Kung binabad na kasi natin yon and sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current. Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So, mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Ugaliin ding hugutin ito mula sa saksakan sa tuwing aalis ng bahay. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Kung maulanan, mainam na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather o pwede ito sa ulan. Panawagan naman ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ngayong Pasko, ipakita ang pagmamahal hindi lang sa kapwa, kundi sa kalikasan. Iwasang lagyan o balutin ng Christmas lights ang mga puno na maaaring makasakal sa mga ito. Ang mga kable at plastic na bahagi ng mga dekorasyon, maaari raw magdulot ng impeksyon na baka ikamatay ng puno. Maaari rin daw makaistorbo ang liwanag sa mga ibon, insekto at iba pang hayop na naninirahan sa puno. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.